Maayong buntag, mga igsoon. Sa atong buhi nga Dios, maayong buntag. Na-bless ba ta? Nining kabuntagon. No? So we are so blessed. Blessed gyud ta kaayo. Salamat kaayo sa mga katawhan nga gipadala karon nining kabuntagon. Ingon man sa ato ang mga online viewers, thank you kaayo just maminaw ta kung unsa ang mensahe karon. Let us dwell in the Holy Spirit taman sa pagkahuman. Atong paminawon ug sination nato ang atong buhi nga Dios. So, ang atong mensahe nining kabuntagon gikutlo gikan sa basahon sa Salmo 23:4. So before ko mag-share sa pulong sa Ginoo, ato unang mag-ampo una kita. O Dios nga labing gamhanan, Lord, salamat kaayo Ginoo nining kabuntagon, Lord God. Salamat sa imong pagpahiluna kanamo, sa imong pag-atiman kanamo, Lord God. Nga wala jud ka nagkulang diri kanamo, Lord. Thank you sa protection, sa pag-abot namo dinhi, Ginoo. Thank you sa tanan, Lord God, ug sa imong gugma nga wala gayoy kinutuban, Lord. Ikaw ang tinubdan sa tanan. Salamat kaayo, Lord God. Ug Lord, tabangi ako to share your word nining kabuntagon. Wala ako'y mahimo amahan kung wala gayod ikaw. I need more anointing, Father God. Ingon man sa maminaw karon, Ginoo, abrihi ang among mga kasing-kasing, Lord God, nga madinawaton kami sa pagdawat sa imong mensahe karon. Salamat, Ama, amo kang gihigugma sa tibuok namong kinabuhi. Salamat kaayo, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. So, akong basahon diri, Psalm 23:4. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff comfort me. So, arita sabi ni Saya, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban kaman kanako. Gipa nalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod o bunal. So, ang verb diri is walk. And the adverb or the adjective is darkness. Bisan pa, no, magalakaw. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil. Wala gyud tay kahadlukan. Tungod kay anaa kanato ang Ginoo. And your rod. Kakita mo anang tawo nga maglakaw gani nga kana bitaw blind gali na siya diha. Nga naglakaw nga mamaligya og kanang tubig naa siya kanunay sa boulevard. Di ba permi siyang gadala siyang baston? Naa siya sungkod. Nga naman, kay giya siya nga aron dili siya sukamod. Maoy magiya kiniya nga dili siya masukamod, dili siya matumba. So ingon ing ana ang atong kinabuhi. Your rod and your staff comfort me. Ang roddery, the rod, symbolizes the guidance. Guidance nato nga mga katawhan. Maoy maghatag ka na tugiya. Guidance, the authority, and the leadership. Pinaagi ni ana sa imong through the faith of God. Pinaagi sa imong pagtuo diha sa Ginoo.
ug ang imong baston, ang imong giya, mao ang pulong sa Ginoo. Every day, we have to read the Word of God as our guidance. Kinsa man ang sa inyo ang nakasinati, nga napuno, mura nakagibagsakan sa kalibutan. No? So karon kami gani, karon kabuntagon, gisulayan pud mi. No? Aduna pa'y pagsulay. Imagine biya na nga, ang yabe sa L3 na misplaced. Unya ang katawhan sa Ginoo mo'y kuhaon in the name of Jesus. But God is really victorious. Wala gyud mi nagpadaog, wala ta nagpadaog. Niya gyapon ta dinhi karon kay gihigugma nato ang Dios. Maski wala ang uban dire, sila na pod adto nga manubag. Pero adunay dakong mensahe pod ang Ginoo. Unsa ang mensahe nga maski dili ka kuhaon sa L3, moari bagyod ka. Diha pod ka sulayan. No? So, ang tanan, aduna gyutoy mensahe. So, the rod and staff, comfort ni maoy magagiya, magahatag na to o kana bang kung naa ka sa maluyahon, ang Ginoo mo'y mag-comfort nimo. Dili ato ka sa Ginoo magpauraray sa bukton sa Ginoo, dili magpauraray sa laing mga bukton. Ang Ginoo mo'y maghatag natog strength. Ang Ginoo may maghatag natog provision. Ang Ginoo may maghatag nato og kadasig, kalinaw, kasya ang tinubdan sa tanan. Pero kitang tawanon mapakyas ta. Kay nganuman, ang atong gitutukan mao man ang resources, not the source. No? So, niining kabuntagon, the topic that I'm going to share you, gitaytulan ako ni og trusting in God's goodness. So, in the example, in the Bible character, the example is, I quote David. No, David trusted in God's goodness and guidance even in difficult times, no? Ato na siyang masinati sa Salmo 23, the whole chapter of Salmo 23. Unsa ang giingon diri ni Paul? Ang Ginoo maoy akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Gipahulay niya ako sa mga lunhawng sibsiban, o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan, nga dili ka matumpawak sa mga kadautan. No? Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Walay lain, only Jesus Christ will guide us. Tungod ug alang sa iyang ngalan, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Sinati ba na nato? Sa ato ang kinabuhi, daghan kapila ta ni maka sinati, no, ma-experience nato ni. But God is so good to us. He never forsake us even once. Dili ako mahadlok. Walay kahadlok kung ang Ginoo maoy atong saligan. Kay nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako, pinaakis sa imong sungkod o bunal. Gianda mo akong pagkaon, atubangan sa akong mga kaaway, gidihugan mo glana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. So tanan, no? Tanan, ang pagkaon, gisafety ka niya, nga walay manghilabot nimo, tigmain sa mga marites.
Pero ang imong karon, kita as a Christian, ang atong imarites is the Word of God. No? Kay love man ka sa Ginoo, love nimo usab ang katawhan. Kay anak man ta sa Lord. No? So, naanatanan, giduhugan mugla na ang akong ulo. Gitagaan ka og kaalam. Gi-anoint ka niya. O gipaawas mo ang akong kupa, ang imong kaayo o gugma, mag-uban kanako. Sa tibuok kong kinabuhi, mo na giingon ni Paul. So, susama usab no, ang atong kinabuhi, masusama usab ni Paul. No nga, maski unsa ang mga circumstansya sa kinabuhi, padayon gud ta kay ang Ginoo maayo. Sama karon, nahadlok na kabalo ko na, di ba? Naagyo na mother instinct. Akong anak nahadlok na siya og unsa ang reaksyon nga ang yabi na misplace. Tibuok ang katawan biya sa GGCF mo ang tubagon mo tubag siya sa Ginoo. No, ingon ko, Lord, akong gibuhat is pasaylo ami sa among mga sala. I ask forgiveness to the Lord. Ginoo unsa imong mensahe niining kabuntagon karon, tabangi mi nga mahanay nga anaagay mga katawhan nga imong ipadala karon sa simbahan. Maski man walay sakyanan, apan ikaw Ginoo magmilagro. Kay ikaw maayo nga Dios. Ikaw ang among gisandigan. So, nawala. Muna giyon, dangop, ragyuta sa Ginoo. O magpaubos gyud ta diha sa ato ang Ginoo. Kay ang Ginoo maayo. So, to God be the glory, padayon kita nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? So, dita. So, David, no, trusted in God's goodness and guidance, even in difficult times. So, naana siya sa Salmo 23. Naana diha tanan. Gisaysay na sa Ginoo, sa ni Paul. Maupod ni siya, mao ang ato ang promise sa Ginoo. The commandments and the promise of God. Ang ato alang is to obey Him. And Joseph, isa po si Joseph, no? Joseph the Dreamer. Kabalo man kita ni Joseph the Dreamer, no? So si Joseph the Dreamer, nag-start siya at 17 years old, siya na ang nag-atiman sa mga kayupan sa ilang amahan. So, grabe pud kaayo ang mga pagsulay siyang kinabuhi, no? Imagine gud na nga ang mga igsuon maoy nagselo sa iya, no? Maoy naglaraw og mga daotan nga mahimo siyang mga kana bang no dili nimo matugkad ba nga igsuon maoy nooy mudaot nimo, no? Nga na ba? Pero naana karon diri, no? Naana karon kinaiyaha nga maski igsuon magdinaotay. Pero unsay gibuhat ni Joseph? Tungod ka si Joseph, palangga siya ang amahan, kay nga naman si Abraham na kaanak nga tigulang na. No, dili yang nakaabaton sila ni Joseph, the dreamer, nga tigulang na ba siya. So mo na siyang, di ba, naaman na sa mga panultihon, ang kamanghuran ko no, panangga, Jude. Panangga ko no, murag, ko anaa ang mga pabor. Tinuod ba na? Pero anak bata si Ginoo, tanan, pinangga. Wala, patas ang tanan. Uy, ako, mingon ko sa ako nga mga anak. Biski gamay, mag-angay. Walay pinalabi ninyo kay anak mo na ako. Anak mo sa Ginoo, wala ko'y ikapabalo ninyo nga dakong bahandi. Ang akong ipabalo ninyo, ang bahandi sa Ginoo. Kay di gyud mo mag-away. No? So mao nay nahitabo sa kinabuhi ni Joseph, no nga nasilusan siya siyang mga igsuon. Imagine gud na nga
Maot kayo ang yaang mga igsuon, no? Pero, naunsa man si Joseph? Nagpadala ba to siya adto? Wala. Nagpadayon siya siyang kinabuhi. Wala siya nagbaton og kayugot sa iyang mga igsuon. Tungod kay doon na siya yung mga pananaw, nagdamgo siya, di ba? Nagdamgo siya tong sa mga trigo nga gipatungan yang trigo o gipalirungan sa mga trigo usab sa iyang mga igsuon. So mao to nga nahitabo nga bot pasabot ang ilang gihulbad kato nga damgo nga unsa man ang buot pasabot nimo di ay nga muyukbo mi nimo, di ba ana to? Nga muyukbo mi nimo. So kaduha pa gyud to na napud siya lain nga damgo. Pero si Joseph nagpabilin, no? So ato na siyang mabasa sa Genesis 37 to 50. Kamo na lang mo basa ana, no? 37 to 50 kay igo gina siya nga katason. So may nang naamot po mo yung assignment inig pauli. So, isa si Joseph, no, wala siya nagbaton o kayugot sa iyang mga igsuon. Gipabilin gihapong gihigugman niya ang mga igsuon, no? Hantod, imagine ba nga bisag pag nahagihulog siya sa atabay, pero wala siya nagbaton og kayugot sa iyang mga igsuon. Sa diha nga naghulaw na ang panahon, naghulaw na, doon na yung mga kahulaw. Walay lain nga ila ang naduulan. Wala sila kahibalo silang mga igsuon. Si Joseph di ay nahimo ng usa ka governor sa usa ka lungsod. No? Inguning ana. So, tagid mga igsuon, you have to love one another. Kay wala kita kabalo bisa pag unsa ka kanatong igsuon bitaw no unsa ka stubborn, unsa na siya ka batinggilan, ayaw jud pagbaton og kayugot. Higugma ra gyud sila. And you pray for them. No? Ingon ing ana ra gyud na. Ayaw pud siya nimo og ayaw isigi og ayaw awaya. Leave it to the Lord. No? So, then si Paul trusted in God's goodness and provision, even in the midst of trials and hardship. No? So, sa tanan, ato na siyang mabasa sa 2 Corinthians, chapter 1, verse 8 to 11. So, atong basahon. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, 8 to 11, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we despaired even of life. 8 to 11. But we had the sentence of death in our lives, that we should not trust in ourselves, but in God, which raised the dead, who delivered us from so great a death, doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Atong basahon sa Binisaya. Kay nindot. Ganahan ba mo sa Binisaya na to basahon? Itong basahon sa Binisaya. Mga igsuon, buot namo nga masayra ninyo ang among mga kalisdanan didto sa lalawigan sa Asia. Hilabihan kapait ug kabugat ang giantos namo tungod niini, nawad-an kamig paglaom nga mabuhi pa. Daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon. Apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon, kundili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. O giluwas kami niya
gikan sa makalilisang nga katalagman. Sa kamatayon ug luwason usab kami niya sa maumaabot pang mga katalagman. Naglaom kami nga buhaton gayud niya kini. Tabangi gayud kami, pinaagi sa pagampo. Ug tungod kay daghan naman ang magampo alang kanamo, daghan usab ang magpasalamat sa Dios sa mga panalangin nga amo unyang madawat agig tubag sa daghang mga pagampo. No? So dili lalim ang kasinatian nila ni Paul. Pero tungod kay sa mga pagampo, so kita kinahanglang mag-inampo ay good. We have to pray one another, no, as brothers and sisters in Christ. We have to pray one another. Kaya wala ta kabalupod sa ilang mga circumstansya, sa ilang kinabuhi. So, pinaagi ka na bitaw ato ang prayer meeting every Friday. Dako kayo na siya katabang sa atong kaugalingon, sa atong pamilya. Imagine biya na, no? Ang naadiri, mag-pray, tibuok membro sa GGCF. Inyong friend, mga worldly friend, nag-ampo ba na ninyo? Wala. No? Munang diha ra gyud ta sa Ginoo. Munang magpalaban gyud ta kanunay sa Lord. Kay maski pa unsa kapait sa imong kinabuhi, kapait sama sa tubli. Pait man na kaysa nakailag tubli. Kailan magtubli? Pait man yun na siya, no? Kanang isangil sa kanang bata nga nagtutoy pagani nga dili na siya makatutoy kay buta aron lutason, butangan og pait ang imo ang imo ang kuan kanang tangag pait aron ang bata di na mo didi. So maski unsa ka pait ang imong kinabuhi, kung naasigin ang Ginoong Hesus sa imo, ang Ginoo maayo gyud. Wala gyud ta pasagdi sa Ginoo. No, makaingon ka nga, asay makaingon ka, nakaingon ba mo og unfair si Lord? Kaingon mo na sa inyong life? Wala ra. Praise the Lord, wala. Sa una, nakaingon jud ko ana pagkawala sa akong husband. Unfair po ka Lord, no, na ay daghang nagpabuyag diha. Wala ni mo kuha. Ang kaninoong nagminaayo, pero ingon man sila nga kana ko nung maayo, mo ko ni unahon og kuha si Lord kay aron dili matakdan sa mga toxic. So ako ra po itong gidawat, ingon ra po ko, salamat kay Ginoo. Kay ang gipuli sa Ginoo, mauman ang salvation sa among family. No, maski sakit. Mayon jud kag sakit jud, dili jud kay sakit jud, dili jud lalim, no? Sakit jud. Pero kung naabitaw ka magpa-uraray ra ka sa Ginoo, ayuhon ra pod kaniya. Miabot na ang time, everyday to nga mag-iyak yun ko. Miabot ang time nga wala nagiluha nga mo dagayday sa akong mga mata. Tungod kay naa na si Jesus Christ sa akong kinabuhi. Wala po ko'y laing basahon ato. Kanira pong Bible. O katong the purpose of driven life. Mura po to'y ako ang basahon. Ngayong ani di ay ang kinabuhi. Ang tanan nakaplano na sa Ginoo. Mandili kita kabuot. Ang atuan na lang is to accept the reality. Asahay man anaa may mga pagtugot sa mga panghitabo. Pero doon na kay dakong kadaugan nga giandam. No? Pinasahi mo na ang Ginoo, dili ni mo matugkad. Kay siya ang source sa tanan. Siya ang source sa kalinaw sa imong kinabuhi. Sa pagmuadto ka sa imong friend, mag-inom ka dito og pula nga kabayo. Paghuman ana, mahanaw ra ng tanan. Adto sa Ginoo. Sandig sa Ginoo.
Unsa to ang circumstansya sa atong kinabuhi, mura na ka gidanukan sa kalibutan, adto sa Ginoo, kay naa ang tanan niya. Anaa ang kalinaw, anaa ang usog, anaa ang sa may wala sa inyo ang pamilya, unsay wala ang kawadon, naa ang Ginoo kay God is the great provider. Walay, walay magmakulang kanako. Munang si Paul, muniyang giingon, walay nagmakulang kanako kung naan nimo ang Ginoo. Mga estudyante, no? Wala mo karoy. Nangita pa og tuition, unya hapit na ang final. Salig sa Ginoo. Kay ang Ginoo maoy our great provider. Wala na kay allowance. Ang Ginoo i-declare. No? Ang kinahanglan is you have to declare in your mouth. Declaration ang gipaabot. Declare nga, Lord, anak biya ko nimo. Naa ang imong mga saad. So dili ka pasagdan sa Ginoo. God is so good. Ang imo alang is your pagsalig. How faithful is you? Unsa ka matinud-anon? Ang Ginoo matinud-anon kay sa atoa. Pero ikaw, kumusta sa imong kinabuhi? Unsa ang imong pagkamatinud-anon sa Ginoo? Asahay? Usimba? Asahay? Dili. Asahay? Apilapod ko ana nga kanang dili maka-attend og Bible study. Dako kayo ko pagkulang sa Ginoo. Dili makapil asahay og kanang prayer meeting. Kay gipasulabi ang kalibutan nga mga trabaho. Mauna siya karon, makita nato, bisihon ta kanunay sa kalibutanon. Munay buhat pod sa kaaway, bisihon pod ta. Pero how we respond on it. So, in the insights, ang atong makuha is God's presence. Ang presensya mo, Ginoo. Diba? Ang kanta nato karon, sa presensya mo, adunay katagbawan. Sa presensya mo, adunay gugma, adunay kaluwasan. Anaa ang tanan. No? God's presence with us is a source of comfort and strength. Walay lain. Ang Ginoo jay mahatag natog comfort. Magahatag natog kusog. Kami karon no, busy kayo gud mi. Mayon sus pagkadi jud lalin. Ay lang mo pag maestra kung napamoy na apoy dara pod. Nakaingon kala ka nang mag-eskwela karog koan kanang education. Unang gingon nga sa Ginoo ra gyud mo. Salig lang mo sa Ginoo. Pero di jud kalikayan ang maestra busy gyud mo nang kita bitana ninyo no kung kasagaran sa maestra nga dalaga mamangkay madugay kayo magkan. Dugay jud ka mamangkay tagad kay ngano perting bisiha gyud ng maestra. Focus kanunay pero grasya sa Ginoo. Kami karon gilaliman ba ka ang among i-prepare SF1 to SF10. Muhuman ko ana inig-retire na nako goodbye SF1 to SF10. No? Dili lalim. Asa Thursday, nakaiyak gyud ko. Nakaiyak ko kay gikapoy ko. Nakaingon ko ba nga, sus, lamian na jud kayo mo retire pero sayang pod kayo no. Grasya sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud maghatag natog comfort. So pag uli ako sa balay, Lord, sa imong mga bukton jud ko magpauraray kay walay lain akong ka paurarayan. Ikaw ra gyud Ginoo. Ana ra gyud ta. Di ba? Na-feel ninyo na? Gikapoy kayo mo. Tawga ang Ginoo. Dili mo sa inyong mga uyab adto magpauraray. No? Dili sa laing mga bukton adto magpauraray. Sa Ginoo. Asa ta magpauraray, mga young people? Sa Ginoo gyud. No?
sa Ginoo. Kay kabalo ka, ang buhat sa kaaway, grabe. No? Muna kanunay, naagyoy wisdom, naagyoy tay kaalam. Ayaw mo dito dagan sa pula nga kabayo. Sa Ginoo. Now, next is trust in God's plan. So, trusting in God's plan even when we don't understand can bring peace and confidence. So, sa Ginoo, maski wala ka kabalo, diba? Uncertain everything. Every day is uncertain. When you wake up, wala ka kabalo. But, when you call the Lord, Lord, bless me. Unsa imong plano nimo karong adlaw. Nga dili jud ko matimpawak sa kadautan. Nga ikaw jud kanunay ang sentro sa kinabuhi. Nako Ginoo. Ana ra. No? Sa pag maglakaw ka, you pray. Maglakaw ka, mag-pray. Balag ingon kang halak, siya nga na Christian ba, kay magsige na lagi na siya og istorya, bisag siya ra isa. Wala sila kabalo. Nga siya ra dahil po ito, giampo dahil ito nimo siya. No? No? Ang ana sa Ginoo. Trust in God the Lord. Trusting in God's plan even we do not know. Every day, wala kita kabalo. Uncertain. Wala kita kabalo, di ba? Mingon lang ka, ha? Siya? Mingon ka nga, kana bitaw nga to ang kamatayon. Wala ta kabalo. Uncertain everything. Muna, duol kita sa Ginoo. Unsa ang mga plano sa Ginoo? Tuol kita niya. Lord, ikaw nang bahala sa akong kinabuhi. Unsa imong mga plano? Anaa ang kalinaw. Kaya umagsige bitaw kag plano. Nya failure ka sa imong plano sa may tabo. Ma-depress. Depression ang moabot sa imong kinabuhi. Daghan bitaw kaayong mga suicidal bitaw nga mga panghitabo. Tungod kay ilang plano. Dili plano sa Ginoo. Ilang plano. No? So, anaa ang confidence. Muna gingon, as a Christian, bunagin gani ka. Kuan kay ka, mahimo kang galot. Ingon din, sa galutak ay na siya. Yes, kaya na ang Ginoo nimo. You are proud on it. Unsa imo ang madawat, gikan na si Ginoo. Even a little thing. Kabalo ka mo appreciate. Kabalo ka mo pasalamat. Unsay may tabo sa imong kinabuhi? Tanan. Nakahanay na. Just wait. Kay giandam ang pinasahi nimo. Nga tuwa manggod kay, dili ta kahulat. No? Muna nga, maghulat kay ang Ginoo nagplano. Pero samtang sa imong paghulat, kinsa may imong duulon? Si Jesus Christ. Pangalaga diag bungga. No? Bunggang-bungga gyud. Kay di ba kung kita mo work ta, ato mo jud ipakita nga kantay kun jud ka kay sa imo ang amo. Nga dili ka gusto nga kuan masawayan ka. Giunahuna ba na nimo nga ang tag-iya nimo, ang tag-iya ana sa tanan is the Lord Jesus Christ. So didto kadto mo'y pasidunggan nato, no, ang tanan. Makadumdum bita po ko ato sa gistorya sa akong husband. Mingon siya, Nay, work, every day you work for the best. Anak ragyod. Dili, ayaw pagunag, basta na lang. Basta na lang guna diya, God. Naka-praise and worship guna diya. Basta na lang. Basta nga gunang nakapanglimpyo ko diya. Ang tanan, make it the best every day. Para sa Ginoo. Kay ang Ginoo maayo. Galantaw siya kanunay. Sa imong gibuhat. Walay nagmakulang sa Ginoo. Walay sikreto. Ang Ginoo 24/7. 24/7 gid na ay 7-Eleven, na ay 24/7 Jesus Christ. 24/7 dako. Labaw pa na sa CCTV na naadiri
ang CCTV kanaagod siya sa muna siya CCTV nga di gyud ka katago san pag magbulukot kag itong kapanapton di gyud ka katago no so sa to una God's presence kinahanglan naa nimo ang presensya sa Ginoo. Trust in the God's plan. And then, so, just like Abraham, we can trust God even when we don't understand His plans or ways. By surrendering our limited understanding to God's infinite wisdom, we can experience His guidance and blessings in our lives. So, si Abraham, in the Bible, unsa niya hitabo niya, called, gitawag siya sa Ginoo, aron muadto siya sa usa ka lugar. Diba? Then, covenant with God. Then, gihimo na himong na-promise ang promise of a son nga magkabaton siya og anak. Then, natawo si Isaac. Pagkatawo, unsa man to? Gignan siya nga, gisulayan po siya nga i-offer niya ayang anak. And then, gitistingan siya sa yaang faith. So, sa yaang, wala gid siya nagduha-duha siyang faith. Then, number 3 is God's goodness. God's goodness is the constant theme throughout the Bible. And it can be a source of hope and encouragement. No? Ang kaayog yun sa Ginoo. So, unsa man natong mga makuha? So, the takeaways, trust in God's goodness. Kaayo sa Ginoo, wala ba gyud ta? Wala gyud ta biyae sa Lord. Wala gyud ta biyae. God is really good. We can trust in God's goodness even in difficult times. Unsa man ang imong mga naa sa imong kinabuhi karon, wala ko kabalo. Salig sa Ginoo. Sampita ang Ginoo. Kay walay lain. Siya ra gyud. And then, nabitaw na sa kanta nga, the goodness of God. The goodness of God. No? Pero may ben ato ng kantahon. The goodness of God. Ang kaayo sa Ginoo. Then number 2 is God is with us. God is always with us, and His presence can bring comfort and strength. So, unsa mo nato pag-feel nga naa ang presensya nimo? Muna, you need to kneel down. You need to ask forgiveness. Mangayo gyud ta og pasaylo sa Ginoo. Magpaubos gyud ta diha niya. Kay aron ma-feel nimo ang presensya. Dili nimo jud masinati ang presensya sa Ginoo kung naa pa nay daghan diha nga mga angay habason sa imong kasing-kasing. Dili nimo masinati. Una kinahanglan naagyud tay one-on-one sa Lord. Then number 3 is hold on to faith, ang imong pagtuo. No, ang imong pagtuo, we can hold on to our faith even when circumstances seem uncertain or challenging. So, young professionals, example, young professionals seeking for job. Dire sa Dipolog City, sa North District lamang, 100 plus na ang nagpa-interview. North District alone. And we have 4 district. Wala ko nagpa-discourage ninyo ha, na muna gingon nga, sa Ginoo gyud ta salig. No? Sa Ginoo, ayaw mo pag salig sa inyong mga baker, kinsa na diya. Ang baker, himo ang baker ang Ginoo. Imagine na ha, district alone, 4 ka district, panalitan, ibutang na to, og tag 100 ka, 400 ka applicants. Unya, wala pa gi-istorya og pila ang bakante. So, ana ra gyud na, hold on faith. No? Ayaw mo ka-discourage, bitaw kay, di ko magmaestra. Ayaw. No? Ang tanan nakaplano na na. Ang imo alang dot-dot sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo, bunggang-bungga.
Kaya ang Ginoo naglantaw nimo. Dili na kawangon. So, kanang mga farmers, unsa man ang mga farmers, di ba? Ang ilaang pagtuo, imagine na 6 months nilang paabot. Mag-wait sa ilaang harvest. No? Isa may nagpatubo ana, ang farmer mao'y nagbutang, nagtanom, mga katawhan. Pero kisa may nagpatubo ana, Ginoo, di ba? Imagine ninyo na, no? Dili na to matugkad. Ang Ginoo dayon maasahay bitaw no masakitan pud tanong nga ako ma-feel gyud ako ng kana bitang mag-usik-usik bitaw anang pagkaon kay nasinati gyud na nako nga kanang anihon bitaw pag abot na sa anihon dayon nana na ang grasya gidawat na nimo then usik-usikan ra bitaw sakit kaayo no na dili biya lalim ang kana bitaw ang farmer grabe jud kayo nilang kanang faithful jud kay sila kanang ilang pagtuo gyud ba nga makaani ra gyud no pinaagi sa ilang pagtuo ni kita ug wala pud ang farmer pinaagi pud na nila kita nakakaon and the farmer kuan kana sila maoy gihimo silang instrumento nga mag-supply sa atong mga panginahanglanon. Pero ang tanan, the source is Jesus Christ. Pero ang uban, dili na sila makapangalagad kay ilan namang gipalabihan ang the resources. No? Nga whereas, ang source for everything, maujud unta to atong lantawon. Dili makabunga ang mga humay kung wala ang Ginoo. Sa pag-unsa kadaghan imong fertilizer, unsa daghang kang ipalit og fertilizer, daghang kang ipalit og kanang mga tambal kung wala ang milagro sa Ginoo. Di na kabunga imong humay. So ing ana, grabe kaayo ang parents. Unsa sila? Atiman silang mga anak. Pagpa-eskwela silang mga anak. Maka-eskwela, baka ni nga. Wa may trabaho. Kaming duha, wala man ni trabaho. Pero we are so blessed. Anak sa Ginoo, naka-eskwela, wala nag-standby diri, di ba? Wala. No, tanan naka-eskwela, no? Praise God. Kaya nga naman, there is God. God is our provider. No, munang mga lagad dito sa Ginoo. Di ba ingon si Daryl ganina, can I make you Daryl as an example nga karon ko no siya maoy self-supporting siya. Tungod sa grasya sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nag-supply sa iyang mga panginahanglanon. Ang Ginoo mo'y nag-provide sa iyang mga panginahanglanon. So muna, we have to serve the Lord. Ang atuwa ra yung sekreto diya is serve the Lord. Nga walay pagduha-duha. Kay naa siya, ang Ginoo maayo, wala ka pagutmi, wala ka pasagdi. No? So, ang makanta na to anak kay sa tong kabalo ana nga kata-katong hold on faith. Kabalo ka ato yam hold on faith. So mo na siya. So in my conclusion, in Psalm 23:4 reminds us that God is with us even in the darkness valleys by trusting in God's goodness and plan. And we can experience peace, comfort, and strength. No, sa Ginoo ra gyud ta mangayo og comfort, kalinaw, og ang atong madasigon gyud ta kanunay. Naatay strength, naatay peace, naatay comfort. Sa Ginoo ra gyud ta. Kay ang Ginoo maayo. And may we hold on to our faith. Ang atong pagtuo mo'y kupti. Kupti ang imong pagtuo, maski gamay. Di ba?
and trust in God's goodness, even when circumstances seem uncertain or challenging. So, salig ra gyud ta sa Lord. Walay lain. Salig, dili ta magsalig sa ang uban, magsalig manggod sa mga supply, kanang mga panghatag. Dayon, dili pa jud kabalo mo appreciate. Og tagaan og gamay, mura ni. Kadagan ni mo dadats diha, pero mura ni mo ihatag. Labi na jud og tan-aw nimo ba then kanang mga gikan sa gawas, tagaan ka na ihatag. Mura ni mo ihatag, wala jud. Ay salamat, baski mingon na lang thank you. You are blessed. Mo anak dito ba? No magbagulbol pa kay walay satisfaction. No? So, dili na ta ana kay we are already a Christian, no? Kabalo na ta. So, sa Ginoo gyud ta mosalig. Sa Ginoo gyud ta mangayo og tabang. Sa Ginoo gyud ta mangayo og kanang mga provision. Kaya na ako siyang promise. I will supply all your needs according to my riches and glory. Diba? Ang Ginoo, tanan. So, walay magmakulang sa Ginoo kung sa iya ka dool. So, let us pray. Heavenly Father, we come before you today, grateful for your presence in our life. Like sheep, we follow your guidance and lead us to green pastures and will waters. Lord, we thank you for your goodness and mercy. You restore our souls and guide us on the right path, even in the darkness valleys. You are with us, comforting and strengthening us. May your word be a source of hope and encouragement to us today. May we trust in your goodness and follow your lead. In Jesus' name we pray. Amen.